Naranasan nyo na bang manghuli ng mga ganitong klase ng daga? Pagkatapos ay binalatan at nilinis na nagmistulang karne na tulad nito. Pagkatapos ay niluto ng adobo at yung iba naman ay pinirito. At nung naluto na, kinain at pinapak. Grabe, hindi ko akalain na napakasarap pala ng karne na ito. Bago tuluyang lusubin ng mga kasama kong katutubong mangyan, ang mga damuhan na pinagtataguan ng daga, ay nag-umpisa na muna sila ditong magnganga. Kombinasyon ng pinagsama-samang bunga, apog at dahon ng mamin. Pagkatapos magnganga ay nagtungo na kami dito sa malagong damuhan kung saan dito daw nagtatago o nagpupugad ang maraming daga. Para makorner o mahuli ang mga daga ay kailangang linisan ang magkabilang dulo ng malagong damuhan na to. Pagkatapos ay magtitira ng maliit o kaunting malagong damo sa gitna para doon sila hulihin. Mainit, malago ang mga dadamo at makati. Kailangang tabasan para mabulabog at magtakbuhan pagitna ang mga daga. Akala ko ay simple lamang ang panghuhuli nito. Yung tipong hahanap lamang ng butas at doon nakukuhanin ang mga daga. Nagkamali ako. Kailangan palang tabasan talaga ang malagong damo na to. So, kaya pala tinatabasan. Yung mga daga daw, titatakbo dito kasi hawad to. So, ang daga, direksyon, papunta lang ng papunta doon. Tapos doon may natabas naman. So, yung daga, papunta sa gitna. Hanggang sa gitna na lang may matitira mga damo. So, doon daw magtitipon-tipon yung mga daga. Sumama ako sa kanila sa panghuhuli hindi para makapag-content lang, kundi para makibagay at makipamuhay sa kung ano yung mga ginagawa nila. Kaya kumuha na rin ako dito ng itak at nakisabay sa pagtatabas ng mga damo. Hindi talaga biro. Hindi madali. Kailangan ay mabulabog ang mga daga papunta sa gitna at dapat hindi sila makakatakas sa mga damuhan. Peste para sa mga naghahalaman lalo na sa may mga palayan. Pero sa mga katutubong mangyan, ito ay isang masarap na putahe. Habang papalapit na ang magkabilang dulong nagtatabas ng mga malalagong damo, si Tutoy ay kumuha na ng mga pamalo. Kailangan ay meron kaming mga hawak nito para kung sakaling may tumakbo o may tumakas sa daga ay makahabol agad at mahuhuli. Habang kasama ko sila sa pagtatabas ng mga malalagong damo ay dito ko napatunayan kung gaano sila katyaga, kung gaano sila kasipag at gaano kadeterminado sa mga bagay na tinatrabaho. At pagdating sa panghuhuli ng mga daga, itong kaibigan natin na sa Ibra ang eksperto pagdating dito. Anak siya ng matagal na rin nating kaibigan na si Brother Benji. Siya ang nagdidikta kung ano ang mga susunod na gagawin. Siya ang nagbibigay ng direksyon, kung alin pa ang mga tatabasin at kung alin lang ang mga bubugawan. Dito nga ay unti-unti kong sinisilip dahil may tumakbo na kaagad ng malaking daga na katakas Ito po ang lamang. Ito ang bugawan papunta dyan sa bahayan. yung Pagka ganitong malapit na, hindi na pwedeng hindi na to pwede doon. dahan-dahan na lang. Yung kanila ang malaki pa. Bale, itong gitnang ito, niyasak talaga yan. Niya sakto ginawang ganito. Hinawan para yan dyan tatakbo yung daga. Yan, tata- Tapos itong nasa paligid na to, Yan ang lilinisan talaga ng... paunti-unti, papunta doon. Okay. So yun yung pinag-uusapan nyo po kanina? Yan. Yan ka, yung sinasabi ko. Kami malapit na sa bahayan. Ay sila ay Malayo pa. umipod pa. Kasi dapat sabay-sabay papunta Oo. doon. Hindi ba mananabog yung dagate pag umano na? Hindi naman. Yung iba malayo pa, yan ang mananabog. Dapat ay hindi mo na rin bubuksan. Oo, dapat ito ay... Okay. So, etong gitna, tinabasan nila to kanina nung bago magsimula. Di ba nagsimula doon kanina sa dulo hanggang doon sa kabilang dulo. So, tinabasan. Dito sa sentro na to, ito na yung expected nila na pupuntahan ng mga daga mamaya. So, yung mga daga, nandito na yan sa paligid na to. Pag tinabasan pa nila ng konti, hanggang sa konti na lang yung matira, dito na maiipon yung mga daga. Ganun pala yun. Galing ha? Nang malapit na ang mga tinatabasan dun sa sentro na butas na kanilang ginawa ay kumuha na rin kami dito ng kaperasong kahoy. Kumuha na rin si Ibra ng mga damo na siyang tinabas at ilalagay naman dito para gawing taguan ng mga daga. Sa pag-aakala na hindi pa putol ang mga damo, dito magtatakbuhan ang mga nabulabog na daga. Kapag kokonti na ang mga damo, hindi pwedeng persahin at tabasin ng biglaan. Dahil kapag bigla na pinagpuputol at pinagtatabas ang mga damo na to, manadabog ang mga daga.
hindi kayang hulihin lahat kapag sabay-sabay na nagtakbuhan. At maya-maya ay biglang may lumipad na ibon na tikling. Lumipad sa malayo, mabuti na nga lamang at hindi tinamaan. At sa hudyat ni Ibra, oras na para tabasin ang mga nakapaikot na damo. Nakahanda na ang lahat. Kailangan ay alerto dahil posibleng kahit anong oras ay may tumakbo na ditong mga daga. Nakaabang, na tipong parang alam na may aabangan. Pakinig na namin ang mga huni. Napakarami nila at maya-maya pa, nag-umpisa na nga silang magtakbuhan. Hindi pwedeng galawin ang nakatabon na damo. Kailangan ay bubulabugin ng dahan-dahan, marahan at kailangan ay hindi sila sabay-sabay na magtatakbuhan dahil pag nangyari yon, hindi namin mahuhuli lahat. Bubulabugin o susundutin lamang ng paisa-isa para masiguradong mahuhuli talaga. Maya-maya pa may nagpakita na nga. 2 piraso kaagad at napakalaki ng mga sukat neto. May nahuli na. Sigurado na hindi masisiro, makakatikim na tayo ng daga. Maya-maya pa, makalipas ng ilang minuto ay eto na kaagad ang mga nahuli namin. Napakarami nga pala. Dagang bukid kung tawagin dito sa amin. Kalaban ng mga nagpapalayanan dahil ito ang pangunahing peste na kumakain ng mga halaman. Kaya yung panghuhuli namin nito ay pabor para sa may mga taniman. Tingnan nyo naman kung gaano sila kahenyo. Yung nilagay nilang damo dito kanina sa sentro, dun lang talaga nagtago ang mga daga at paisa-isang tumatalon, paisa-isang tumatakbo kaya mabilis naming nahuhuli. Kaya dito ko nasaksihan na hindi lang to basta hinuhuli. May proseso, may pamamaraan na kailangan sundin para maging matagumpay ang panghuhuli. At dito nga makikita nyo unti-unti nang nag-alalabasan doon sa damong inilagay ni Ibra. Napakatalino. Napakahenyo ng pamamaraan na to dahil nasaksihan talaga na yung mga dagang bukid na to ay takot sa liwanag. Doon lamang sila nananatili at nagtatago sa damong nakabunton. Aalis lamang at tatakbo sila kung masusundot o magagalaw yung kanilang pinagtataguan. Kaya lang yung kaninang mainit na panahon, biglang napalitan ng malakas na ulan. Yan guys, ang dami dun sa lugar na yun na nagpuntahan talaga dun yung mga daga. Hindi na alintana ang malakas na kulog at kidlat. Sabayan pa ng ulan para makapanguha ng pang-ulam. Naapektuhan na rin ang camera natin dito dahil nababasa ng tubig ulan. Pero hindi tayo sumilong. Sinamahan natin sila dito mabasa na kung mabasa. At ito na ang aming mga nahuli, nilagay na sa lalagyanan. Matapos ang mahabang proseso ng pagtatabas, panghuhuli, eto na, pauwi na kami. Bit-bit ang mga pang-ulam na aming nahuli. Pagdating namin sa bahay nila Kuya Lakoy ay nagpakulo lang muna kami ng kape para mainitan ang sikmura. Inumpisa na rin kusihin o balatan ang mga nahuling daga. Pinutulan ng paa, tinanggalan ng ulo at kapag nalinisan na, tingnan nyo ang kanyang itsura. Matataba. Hindi mo akalaing daga ito kung tatanggalin ang buntot at gagayatin ng maliliit, baka mapagkamalan yung karnito ng manok. Mahigit 60 piraso ang mga nahuli naming daga at dahil sa marami kaming naghuli, hinati-hati namin yon at ito ang aming mga naging kabahagi. Habang kinukusi ang mga daga ay dito ko napansin na hindi siya malansa. Hindi siya mabaho katulad ng mga dagang nakikita natin sa bahay. At nung nalinisan ng lahat, tingnan nyo naman yung kanyang itsura. Napakaganda at karning-karne talaga. 2 luto nga pala ang gagawin ko dito. Una ay magmamarinate ako ng 5 perasong daga. Nilagyan ko ng sibuyas, bawang, paminta at toyo. Ito ay ipiprito natin mamamaya. Ibababad muna natin dito. Pangalawa, isinalang ko na dito yung malaking kawali. Nilagyan ko ng mantika at maghigisa naman tayo ng bawang at sibuyas pang adobo. Ito ang isa sa pinakamasarap na luto dito kaya inilagay ko na yung mga daga. Nilagyan ko ng mga rekadong pampalasa. At para hindi ko na malimutan, inilagay ko na yung luya. Nilagyan ko rin ng oyster sauce at laurel pampabango. At kung nandito lamang kayo sa malapit at maamoy nyo itong niluluto ko,
Grabe. Hindi nyo talaga aakalaing daga. Napakabango at nakakatakam na talaga at siguradong kahit hindi pa ako nakakatikim nito, ay kakain ako mamaya. Makalipas pa yung ilang minuto, naluto na yung adobo, kaya hinangok ko na rin dito. Adobong maanghang na paiga. Maya-maya pa, ito naman perito ang susunod natin. Naglagay na ako dito at nagpainit ng maraming mantika, saka ko isa-isang inilagay ito dito. Ibabalot ko pa nga sana sa harina kaya nga lamang baka mabilis masunog yung harina. At ito rin yung unang beses na magpiprito o nito, hindi ko pa tansyado. Nung malamig na yung ating adobong daga, inilagay ko na rin dito sa lalagyanan. At sino ang mag-aakala na yung mga daga sa bukid na namemeste ng mga palayanan ay pwedeng gawing masarap na ulam tulad nito. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ang pagsama ko sa panghuhuli at ang pagkain nito ay hindi lang basta content. Ito ay pamamaraan ko para makipagkapwa sa kanila, para makipamuhay at maranasan yung iba nilang mga ginagawa. Dahil para sa akin, hindi lang sila basta kakilala o kasama. Hindi lang din basta kaibigan, kundi parang pamilya na rin. Maya-maya pa nga nung naluto na, itinawag ko na yung mga kasama natin kanina sa panghuhuli at kumain na rin kami. Maraming luto daw ang pwedeng gawin dito sa mga daga. Pwedeng ilaga, pwede rin itong isigang. Ikaw, kaya bang kumain ng mga dagang bukid? At kung ikaw ay may mga alam pa na luto dyan sa lugar nyo na pwedeng gawin dito sa mga daga, mangyaring i-comment mo lamang dyan sa baba para masubukan natin. At para naman po sa mga makakapanood nito na hindi kayang kumain ng mga daga, pasintabi po sa inyo. At para may tulad ang lasa, yung piniritong daga ay parang piniritong ibon o piniritong manok. Yung adobo naman ay lasang adobong manok rin. Walang lansa, hindi mabaho, masarap yung kanyang lasa. Ito yung unang beses na kumain ako nito at talagang masasabi ko na uulit ako at kakain ulit ako sa susunod. Sa ngayon ay hanggang dito na lamang ang video natin. Kung nakaabot ka hanggang dito sa dulo, maraming salamat sa iyo. At sana i-follow mo na rin itong ating Facebook page para updated ka sa mga susunod pang episode. Ako si Marvin Almanan.